Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Dos, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Tres, sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. 4, ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon, ay magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. 5, sapagkat ang bawat tao ay nagpapasan ng kanyang sariling pasan. 6, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na hihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. At sa 8, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, datapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Blessed be the words of the Lord. Alin kaya ang mas marami sa inyong mga inihasik ang mga bagay ng ukol sa laman o ang mga bagay ng ukol sa espiritu? Pagnilayin ninyo at siya sa atin ang inyong sarili. Kung alin nga ba ang mas matimbang sa dalawa? At tanungin din ninyo ang inyong sarili. May kabuluhan nga ba? O ikaw lang ba ang nagpapasan sa sarili mong pasanin?
O ikaw ba ay nakikiramay sa pasanin ng iba? O ikaw ba ay nagdudulot ng pasanin sa iba? Isang paalaala muli upang mabuksan ang inyong mga mata at upang magising ang mga natutulog. At upang hikayatin ang mga nanghihina na nakadapa at ayaw bumangon. Ngunit wala ni isa sa inyo ang nakadapa sapagkat kayong lahat ay nagsibangon na. Ngayong kayo ay nagsibangon at muling naglakad upang harapin ang hamon ng buhay. Pagsikapan ninyo na ang bawat hakbang at pagkilos ninyo ay may kabuluhan. At ang bawat desisyon ninyo ay may mabuting patutunguhan. Kung kaya't panatilihin ninyo sa inyong mga sarili ang pag-ibig, katuwiran, kabutihan, at ang kapayapaan ang siyang laging mangingibabaw sa bawat sandali. Sapagkat walang magiging puwang
ang anumang bagay na hindi kabutihan o ang bagay na hindi kaayusan kung taglay ninyo ang kabutihan, pag-ibig, katuwiran. Oo, lahat ng mga mabubuting bertud na kailangan ninyong taglayin. Ang mga bunga nga ng Espiritu. Kayo na mga bunga ng Espiritu. Talsik ng Diyos. Matuwid lang na kayo ay maputungan ng korona ng buhay. Sapagkat ang bawat isa ay tagapagmana ngunit kailangan ninyong patunayan na maging karapat-dapat kayo at alam na ninyo ang lahat ng mga kaparaanan. Ang bawat pagsubok na maaari ninyong suungin at maranasan. Oo, sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang pagkakataon, sa anumang forma, ay inyong dadanasin. Bakit kinakailangang danasin ng mga anak na tagapagmana ng Diyos? Kung tutuusin, kayo ay tunay at karapat-dapat. Ngunit sa anong mga kadahilanan kung bakit sumapit ang bawat isa upang kailangang pagdaanin ang mga pagsubok
upang makamtan ang pinangakong mga mana. Naway ang bawat isa ay makipag-aral sa isa't isa at magbigay kayo ng inyong mga kuro-kuro. Ang oras ay bukas. Yun po mga kapatid, bukas po ang mesa sa atin lahat upang makipag-aral tayo sa katanungan ng banal. Bakit daw na tayo ay tagapagmana na? Bakit na-challenge tayo sa iba't ibang forma ng mga pagsubok, mga pagkakataon? Ano po daw ang ating masasagot o sa katanungan? Magandang umaga po, Banal na Batlaya. Bakit nga po dapat naming danasin samantalang kami ay tagapagmana ng Diyos? Para po sa akin, dahil sa kakulangan namin sa mga tuntunin ng Diyos, kung kaya dumadanas kami ng mga pagsubok, ito ay sarili din naming kagagawan. Kung hindi man namin alam sa buhay na ito, baka po sa buhay namin nung nakaraan, kung kaya kailangan naming danasin para pagbayarin at maging tunay na anak ng Diyos. Salamat po. Maraming salamat. Matuwid ang iyong mga kasagutan. Magpatuloy. Sa akin po, banal, karagdagan po sa nasabi ng aming Pangulo na bakit namin dapat mapagdaanan yung mga pagsubok ay ito ay para kung kami nga ay natuto na sa mga aral na binibigay ng mga banal, na ito ay na-apply namin at hinahanap ng Diyos ang katapatan namin kung ito ay isang matapat na nga kami sa aming sarili. Maraming po salamat. Maraming salamat. At alam ko, ika'y nagpupursigi. At maraming salamat. At naway masumpungan mo ang iyong hinahanap. Nakikita ng Diyos ang iyong mabuting puso. Naway magpatuloy ka sa iyong mga layunin. Sino ba ang ibig makisalo? Magandang umaga po, Banal na Batlaya. Para po sa akin, kailangan lang namin pagdanasin ang mga pagsubok na ito para makilala namin ang aming kasarilinan, para matuto, para makilala yung
yung kagustuhan ng Panginoon sa amin para iyon ang maging daanin namin para makarating kami sa buhay na walang hanggan. Salamat po. Maraming salamat din. Kailan kaya kayo makakarating sa buhay na walang hanggan? Kailan kaya ninyo maaabot ang hangganan ng inyong nilalandas? Naway hindi kayo mauubusan ng langis sa inyong mga lampara. Upang sa inyong paglalakbay ay mananatili kayong may ilaw. Kung kaya't wag na kayong magpabagal-bagal pa. Wag na ninyong ipagpaliban pa ang mga bagay na dapat ninyong gawin. Ngunit, wag din nawa kayong maging padalos-dalos sapagkat kayo'y maaaring magkamali at maraming bagay kayong makakaligtaan. At maaari din naman kayong mahulog sa patibong. Lalo pat kung hindi kayo nagsisiyasat sa inyong mga dinadaanan. Kung kaya't panatilihin ninyong maliwanag ang inyong mga mata, mapanuri sa bawat pagkakataon. Lagi ninyong pag-aralan ang mga dumarating sa inyong harapan at ang mga bagay sa inyong kapaligiran sapagkat mayroong kinalaman sa bawat paghakbang ninyo, sa bawat desisyon ninyo sa buhay. Sa inyong pagsulong, sa inyong pakikibaka sa buhay. At sa kasalukuyan,
Kayo ay nakakadama ng bagay na kakaiba, lalo pat sa inyong kalikasan. At may mga bagay kayong nasasaksihan na hindi ninyo naiintindihan. Ito'y mga hudyat upang ang bawat isa ay magsiyasat. Ano nga ba ang inyong inaaral? Anong mga bagay ang inyong naiisip sa mga pagkakataon dumadalaw sa inyo ang ganitong mga pangyayari? Iba't ibang kaisipan, iba't ibang mga ideya, opinyon ang dumarating at naglalaro sa inyong mga kaisipan. Naway hindi kayo magulumihanan, kundi bagkus kayo ay maging listo. Kayo'y magsihanda sa anumang pagkakataong darating. Sapagkat tunay na ang panahon ay may kasalanan. Ngunit kung kayo'y nakahanda, kayo'y hindi na mabibigla. Lalo pat kung kayo'y laging konektado sa inyong mga gabay o sa patnubay ng banal na Espiritu, kayo'y hindi maliligaw. Mananatili kayo sa kapayapaan. Ipagpatuloy mong basahin sa 9 hanggang sa puntong aking sasabihin. Sa pagpapatuloy po ng nabukla na greeting sa atin, sa versikulo pagpapatuloy po sa 9 hanggang sa sabihin ng banal na hinto na ako. So, 9 po,
At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo hihimagod. Yes? Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. 11. Tingnan ninyo kung gaano kalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. 12. Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli upang huwag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo. 13. Sapagkat yaon mang nangatuli na ay hindi rin nagsisitupad ng kautusan, ngunit ibig nilang kayo'y ipatuli upang sila'y mapuri sa inyong laman. 14. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niyaon ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanglibutan. 15. Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. 16. Punto. Maraming salamat. Naway naintindihan ninyo ang ibig sabihin. Kung kaya huwag ninyong ipilit sa inyong kapatid ang mga bagay na hindi taos sa kanyang kalooban. Ngunit kung mapatunayan ninyo sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong galaw, oo, sa taglay ninyong mga mabubuting pag-uugali, patunayan ninyo na tinataglay ninyo ang mga bunga ng Espiritu upang sila mismo ang lalapit upang taglayin din ng mga bunga. Sa ganitong paraan, kayo'y nakakahikayat sa kanila.
sapagkat taglay ninyo ang liwanag na nagniningning upang sila ay lumapit. At hindi rin naman nakakatuwa upang ang isang tao ay magsabi sa kanyang kapwa na dapat ganito, na dapat ay ganyan. Na ito ang tama, ito ang totoo. Kung hindi nakikita sa kanyang sarili. Oo, at maaari din ninyong isipin at sabihin na maaaring kayo'y maggamit kahit hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na inyong inilalabas sa inyong mga bibig. Upang maging kasangkapan din, upang maging mabuti ang isang tao. Maganda kung magkagayon. Ngunit lilitaw na ikaw ay mahuhuli. Na siyang tunay na nangyayari sa kasalukuyan. Ngunit kung ang bawat isa ay magpapakatotoo sa sarili, lahat kayo ay sama-sama, sabay-sabay sa paglalakbay, sa pagsulong, at sa pagtanggap sa mga mana. O sa pagpuputong ng korona ng buhay. Ngunit katulad nga ng inyong nalalaman na, mayroong nauuna na nahuhuli at mga huli na nauna. Saan kayo kung magkagayon? May kabuluhan, may katuturan. Mayroong bang saysay ang mga buhay ninyo? Kumakain lang ba kayo at matutulog? Magtatrabaho para sa buhay ninyo.
upang makaraos sa bawat oras. Alalahanin ninyo sa bawat paggalaw ninyo sa buhay ay may kalakip na aral, may kalakip na mga hamon. At kung ang mga ito ay inyong nakilala at nilangkapan ninyo ng tamang paggawa upang inyong magampanan ang sa bawat sandaling tinatawag ka ng pagkakataon upang gawin mo ang dapat. Mabuhay kayo kung nagtagumpay ka. Sana'y makilala ninyo ang bawat pagkakataong dumarating upang hindi ninyo ito malampasan. Maraming nasasayang na pagkakataon na kusang dumarating upang kayo'y makagawa ng mabuti. Hindi lang para sa inyong sarili, kung hindi sa mga kapatiran, sa mga kapwa, sa kalikasan, at oo, sa banal na harapan ng Diyos. Hindi naman palagi kayong nagkukusa upang magbukas at magbigay ng daan upang kayo'y gumawa ng mabuti. Kayo'y naghihintay lamang sa pagkakataon. Ngunit madalas ang pagkakataon ay inyong pinalalampasan. Ngunit madalas ay sinasabi ninyo, kayo'y natutuwa sa paggawa ng kabutihan. Kayo'y natutuwa sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kayo'y nalulugod upang mag-abot ng inyong mga kamay. Pumila sa mga nahihirapan sa pag-akyat. Magtulak sa mga nahihirapan sa pag-akyat. Ngunit paano kung kayo rin ay mangangailangan at kayo ay pinagkaitan? Pagnilayin ninyo ang mga naihaing pag-aaral, mga anak ng Diyos. Sumagot po tayo sa
sa inihain na tanong ng ating banal na bumaba, mga kapatid. Kung tayo daw ay nangangailangan at tayo'y lumalapit sa ating mga kapatid at tayo pinagkaitan, ano yung para sa atin? Ang sa akin po banal, ako po'y malulungkot dahil nangangailangan po ako, parang ang impact po sa akin parang pinagkakaitan o ako ng tadhana. Kaya po mas maganda na po yung tumutulong kaysa nangangailangan. Yun po yung aking para sa akin po. Siyang tunay. At oo, ay napatunayan mo na yan sa iyong sarili. At maraming salamat sa taus-puso mong pagtatalaga, pagkukusa upang magbigay ng kung anong meron ka. Pagpalain ka at mabuhay ka. Kung kaya sa iyong kasalukuyan, kung ika'y kontento na, ilaan mo ang iyong sarili sa maganda mong layunin. At mananatili sa iyo ang kapayapaan ng isip ng iyong espiritu at ng buong mong pagkatao. Oo, simple at payak na pamumuhay. Kung yan ang iyong pinili, sa kabila ng maraming mga kaguluhan, kaguluhang aking sinasabi sapagkat sa iyong sarili ay lagi mong ninanais na mapag-isa. Naway walang magiging dahilan upang ikaw ay magkulang sa mga bagay ng laman ng kamunduhan. At alam kong ika'y
kontento na. Kung kaya, kung anong meron ka ngayon, ay gamitin mo sa iyong ikakasulong ng Espiritu, sapagkat siyang tunay ang lubos na mag-aani sa lahat ng iyong mga inihasik habang ikaw ay nagkikipamuhay sa mundo dito sa sanglibutan. At ngayong natitimbang mo na kung alin ang mabigat at kung alin ang mas magaan, panatilihin mo kung ano ang nararapat upang pagdating ng panahon kayong lahat ay magiging karapat-dapat sa mana na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa pagpupursigi ng bawat isa. Naway natugunan ang araw na ito. Gayunpaman ang oras ay bukas kung ang bawat isa ay may nais ipahayag o maghain ng katanungan. Mga kapatid, kung mayroon pa kayong nais idagdag o itanong sa banal, bukas po ang kanyang oras. Wala pong sumasagot. Sa mga kapatid sa online, may nais po kayong idagdag o itanong? Wala pong sumasagot. Palagay ko po tama na po. Maraming salamat. Kung ganon, ang bendisyon, ang pag-ibig ng Diyos at kapayapaan ay laging mananatili sa inyo. Sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo. At ako ay lagi rin mananatili sa inyo. Ako, si Lucas.